Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Ako si JDB ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong sinasabi ni Maharlika na si First Lady Marcos ay nahulog nga daw po sa hagdan si Attorney Lisa. Lagyan na lang natin si FL Lisa. Okay, nahulog nga raw po ito sa hagdanan. At kasi nga 'di ba nabalita nung nakaraan na ang presidente po at saka si FL ay meron pong sakit, 'di ba? At yun na nga po yung nagulat yung mga nasa Malacanang press corps kasi merong event na hindi po natuloy. Ngayon, ginawa ni Maharlika ng kwento. Bakit sinasabing ginawa niya ng kwento ito? Katulad ng dati, wala din po siyang nailabas na resibo. I even chat with some DDS, yung mga matitino ang isip pero talagang solid Duterte. Wala naman po silang mailabas din na pruweba. Inihingi ko nga link. Puro lahat po, they are pointing me to Maharlika. At ilang araw na niya ito na dinadaldal. Okay, so ngayon, ito po yung kanyang kwento kung ano raw ang nangyari. Kung saan ay in-expose natin ang kanyang pagiging kidnapper, okay? Pagiging kasabwat, mastermind sa pag-extract ng mga bata. Kaya naman, nagkalaglag-laglag na siya sa hagdan. Di ba? Di natin kahapon, so nagkalaglag-laglag na. Grabe, no? Ang tindi, no? Nakuha pa na. Ito hindi ko sinasabing ito po ay totoo. Pero what I'm trying to point out here, gaano kasama ang pag-uugali nito ni Maharlika. Di ba? Sabi niya ay in-expose daw po niya ito at ito nga binintangan niya na this is a libelous statement. Ito, kasi merong identification talaga tapos talaga naman pinag-iinitan niya sa FL. Bukod doon, merong malicious criminal imputation. Diba? Kidnapping ng binanggit niya. Marami pang iba yan. Oh. Pero ang kapansin-pansin, yung sobrang laki ng kanyang katuwaan doon sa nangyari. Ang hitada, buwaka ng Jeremy sa hagdan. Ang buwaka ng inang Lisa Ahas, kung saan ay in-expose natin ang kanyang pagiging kidnapper, okay? Pagiging kasabwat, mastermind sa pag-extract ng mga bata. Kaya naman, nagkalaglag-laglag na siya sa hagdan. Wala rin siyang nilabas doon, yung pag-extract na sinasabi niya. Wala rin siyang nilabas doon na ebidensya. Diba? Dito natin kahapon, so nagkalaglag-laglag na ang hitada, buwaka ng Jeremy sa hagdan. So, imagine niyo nakikita ng ESG yung jugjugan, yung bugbugan nila ni Kuting Jr., di ba? At mali pa Okay. Di ba? Timong tirada ni Maharlika ha. Sa pagpapalaki pa lang, kinakantsawan nila yan na dugyot, kinakantsawan nila na walang etiquette, araneta yan. Bata pa lamang yung mga yan, definitely, tinitrain na yung mga yan ng table manners, pagharap sa tao, di ba? At higit sa lahat, wala siya sa kalingkingan ng inabot ng utak ni Lisa, ni Attorney Lisa. Tapos etong isang sabi nga nila ewan ko ano lang ang puhunan, nakatungtong ng Amerika at hindi nakinabang sa kanyang pagdikit-dikit kila PBBM nung kampanyahan, katulad lang ni Glenn Chong, nag-iipon ng maipapanira para maipang-ipit, pang-pressure. At pag hindi na pagbigyan, hindi nakuha yung kanyang gusto, eto na, maninira ng maninira. And pangunahin po dyan, etong si Maharlika, na ang alam ng maraming Pilipino na naniniwala sa kanya, ay buwis buhay ang kanyang ginagawa. Ang totoo, takot. Dahil kung talagang matapang, gawin niya rito sa Pilipinas. Di ba? Yung mga paninira niya. Doon bangag-bangag ang hitad. Kaya naman si Kuting, sabi nga ng inyong mga, sabi ni Ram sana na picturean, flukol, sabi ka ni Madam si ni Palangga, Pebble sa Lakera ay hindi flu kundi flukol. So ang sistema ay dahil nga bumabagsak ang rating at ang dami na nagsasalita against dito sa demonyong gobyerno, kaya naman nagrarayot na sila. Sabi ko nga sana nagdurgura na lang sila para para tapos na problema ng bayan. Para ko sa problema ng bayan sa buwakan ng inang babaeng itong pinakahudas, pinaka-demonyo sa balat ng lupa, mga kababayan. So nagkabukulan, at update, may tahi. Okay? May tahi ang buwakan ng ina sa Julo. So may tahi sa Julo, paano kaya nila pagtatakpan yan? Paano kaya burahin ng doktor yan? Ay, nako, nakakaloka na, hindi ko alam kung anong gagawin ng taong bayan. Bilis-bilisan nyo na mag-speak up dahil binibilis-bilisan na rin nila ang pagnanakaw at panggigipit, mga kababayan. Alright. Yesterday, nakakahiya talaga kasi imagine nyo,
Saan ka nakakita ganyan? Nagbubuo ka lang, may mga quarrel-quarrel ng konti, normal lang yan sa mag-asawa. Pero may sasapakan kayo at magbubugbugan at nabukulan pa, iba yan. Di ba remember, I think, yeah, kung di ako nagkakamali, nireport ko na yun sa inyo na yung tarantadang yan ay nalaglag rin sa hagdan, dala ng kalisingan kung saan, doon sa Baguio, sa Benguet. Di ba? Nalaglag rin sa hagdan yung hinayupak na babaeng demonitang yung buwakan ng inang satanas na yan. At smuggler, kidnapper, kawatan ng babae yan, nalaglag din yan sa hagdan, dala ng kanyang kalasingan. Saan may lumabas na picture, na video? We're just waiting for that. Okay? Watching from Hong Kong, sabi ni Winnie Jimenez, okay? Ang karma mapupunta sa kanila, sabi ni Mia Pochi. Ang karma, alam niyo, lulusot at lulusot yan. Okay? Lulusot at lulusot ang karma, mga palangga, kahit saan dalhin. Kahit ano pa ang kanilang mga press release. Hindi lang si Lisa malalagdag sa hagdan. Baka kinabukasan ay makrung-krung na rin. Okay? Makrung-krung na rin si Puting, makadjukatin sa i-shoot sa dapat i-shoot. Yes, sabi na nag-comment si Congressman Teves ay na-aresto na. Okay. Mas matindi pa yung mga sasabihin niya dyan. No? Yun na nga na-aresto. Pero alam niyo ho, granting hindi ko sinasabi na totoo po yung sinasabi ni Maharlika. But granting for the sake of the argument. Okay? Na may ganun nga kunwari na nangyari. Again, kunwari lang, may nangyaring ganun. Tama ho ba na magiging ganun na kasaya ang isang tao, ganun yung kanyang magiging reaction? Alam mo, kahit nasa kaaway mo, hindi mo ikatutuwa yan na may mangyari. Di ba kahit papano, meron silang pinagsamahan. Anak ng puto siya, may pabati-bati pa siya na, "Hi Lisa, Merry Christmas and a Happy New Year. I'm your friend, Mahadera." Maharlika. Di ba, panood niya yung video na yon? Oh. Hindi ko na lang ma-play Hindi ko nahagilap yung video kay Mami Peng Meron sa GC namin No. 'Di ba? Tapos, parang ano lang din yan yung parang halik ni Judas lang din yan sa bandera ng Pilipinas noong proclamation noong meeting de avance nila, 'di ba? Naano lang kasi ko, naalala ko mula pagkabata, at ito naman matanda lang pala sa akin yata to ng ilang 10 taon. So ibig sabihin, dumaan siya ron sa klase ng edukasyon na sinasabi ng mga Pilipino na ngayon malayong-malayo na ang mga kabataan dahil sa sistema ng edukasyon, yung kalidad noon at ngayon. Noon ay disiplinado. Naalala ko tuloy, tinuturo sa amin ng teacher namin. Hindi pa yung religion yan sa teacher pa lang namin na kapag may nangyari, may mga illustration yan Pagka merong nadulas na bata, dapat ka bang tumawa? Sabi, hindi. Kapag merong umaway sa'yo, sinaktan ka, tapos may nangyaring hindi maganda sa kanya, dapat ka bang matuwa? Hindi rin. Bakit? Kasi hindi ganyan ang ugaling Pilipino. Hindi ganyan ang ugaling Kristiyano. Ano ang dapat gawin sa kaaway? Ipanalangin mo, ipagdasal mo. Kung inaaway-away ka, 'di ba, bata ka, isumbong mo sa magulang mo. Ganun 'di ba? At bilang mga magulang naman, hindi rin dapat na ibuyo sa galit. Kaya nga uso sa atin yung mo na lang, ganyan na lang, 'di ba? Pinagkikibit balikat. Bahala na ang Diyos, ipagdasal na lang natin, 'di ba? Pero sa Tanginanis na 'to, 'di ba? Ginawa na nga lang niya yung kwento na nahulog sa hagdan. Kasi kung totoo po, ito lang yan kung totoo na nahulog yan sa hagdan, katulad lang din yan nung pilit nilang itinatago na yung sign of, sabi nila, stroke o mild stroke ni dating Pangulong Duterte. Hindi ko confirm pero may mga vloggers pa nila na mismong nakapag-video nun. At yung nga, isinugod nga raw po sa pinakamalayong hospital. Malapit na hospital dito sa Maynila. Kaya nga hanggang ngayon, hindi mo mahagilap. 'Di ba? Pero nung panahon noon, natutulog lang pero pinuputak din ng mga media. Hinahanap kung nasaan siya. Nagkasakit lang, hinahanap. 'Di ba? Eto pa si First Lady. Kasama palagi ni PBBM. So what happened was, ang alam naman natin, 'di ba, naglabas nga ang PCO ng kalatas na sinasabi nila na itong mag-asawa ay nakakaranas ng flu-like symptoms. Diba? At uso naman ngayon yan. Lalo rito sa amin sa Quezon City, buti nga hindi kumakalat yung outbreak. 'Di ba? Nung ubo. Galing sila ng malalamig na lugar, 'di ba? Una galing ng Australia. Tapos pagkagaling ng Australia, bumalik uli ng Australia, pagkatapos noon punta naman ng Germany, sa Europe, punta naman ng yung kabilang bansa, yung Czech Republic.
'Di ba? Pagkabalik rito sa Pilipinas, mainit ang klima, pumunta naman ho sila ng Isabela. 'Di ba? Ito nga yung event na yun, oh, yung Love for All na project ni Attorney Lisa sa Isabela. Tapos nakaranas na po sila ng mga sintomas at ayon nga rito sa reporter na eto, sinasabi niya na may mga events sana na dadaluhan pa ng Pangulo pero hindi na nadaluhan ng Pangulo. At katunayan, mismo ang presidente natin ang nakikita nila na nag-handle, ang pag-handle niya po, nakikipag-video conferencing siya. Hindi siya lumalapit, lumalabas. Siyempre, protocol na rin yan, lalo na kung flu. Diba? Para hindi makahawa. Lang kaya sinipon pa nga lang ang presidente, kalat na balita. Ayun pa kaya na ang First Lady nahulog? 'Di ba? Nahulog sa hagdan. At sabi niya pa sa kalasingan, 'di ba? Ginawa na ng kwento. Tapos sarili lang din naman niya yung sobrang sayang-saya niya doon sa kwentong ginawa niya. Ah, mahilig sa paggawa ng kwento, 'di ba? Para talamak ng ugali niya. Ang gumawa ng kwento kasi dapat sabihin niya sino yung kanyang source, sino yung nagsabi sa kanya, 'di ba? Dapat i-name drop niya 'yan. Kaya nga ang biro ko, hindi naman kaya si tuturo na naman niya diyan, si Aimee na naman. Ang ituturo niya katulad doon sa itinuro niya ito doon sa Pulveron video. Tapos kalaunan, ito lang naman yung ginawa niya roon sa sa Pulveron video Tingnan niyo ito yung sinabi niya. Okay? Wala po sa akin ang Pulveron video, okay? Hindi ko nakita. Okay, hindi ko nakita. Hindi ko nakita. 'Di ba? Tinuro niya namang source niya diyan kasi naipit na siya si Aimee Marcos. Pero ngayon, 'di ba? Naku, nakakapanggigil lang. Kung mapapakinggan niyo lang yung mga pinagsasabi niya pagkatapos nitong pinutol kong video, naku, kayo ho masusuka, 'di ba? Hindi ko lang maintindihan kung bakit hindi ito patulan. Dapat ito pong ginagawa nitong paninira ni Maharlika sa First Family, kagaya ng kukuwento na na hindi nagkasakit, bagkus nahulog at dahil nga sa kalasingan, yung mga ganyan. Ito ho'y isang malaking paninira pagdating po sa integrity ng ating First Lady at ni PBBM na sabi niya nagsusuntukan sila, nag-aaway sila, na nakikita ng PSG tapos dahil sa kanyang kalasingan nahulog sa hagdan. 'Di ba? Yung kwentong ganyan dapat isinasagot po yan mismo ng Presidential Communication Office. Alam niyo ho, kagabi we were talking about this kami ni Mami Peng na siyempre chat-chat doon sa mga contact doon sa loob ng palasyo. Hindi ko lang pwedeng ipakita yung chat Ang sabi doon, walang ganong nangyari. Totoo na merong sakit ang presidente. Hindi nga nila agad sinabi yan sa madla na may ganyang nararanasan na sintomas sila PBBM kasi nga merong mga nakasalang na mga activities. Kaya lang, they have no choice kasi may maka-cancel na activity. Tapos walang presidente, walang PBBM na lalabas. O walang Attorney Lisa na magpapakita sa kanila. 'Di ba? So sinabi na nila, tinapat na nila yung mga media para sa mga Pilipino at sinabi na merong nararanasang flu-like symptoms, parang trangkaso. At sana hindi ito yung klase ng tumama rito sa Quezon City na awa ng Diyos naman sa ngayon, tong si Pink, anak ko, okay na siya. 'Di ba? Terrible talaga si Maharlika, oo. Alam niyo, hindi ko alam kung anong tawag do'n sa mga tao na nagpapaniwala sa sinasabi niya. Kasi dati nung panahon ni dating Pangulong Duterte, sinasabi namin palagi sa mga dilawan, ilabas niyo ang resibo niyo. Ilabas ninyo ang katibayan ng inyong sinasabi. Kung hindi, yan po ay maliwanag na isang hearsay lamang. Abay kung bakit ngayon etong mga nagpapaniwala sa kanya, abay pumapatol. Pinaniniwalaan ang sinasabi niya, walang nilalabas na ebidensya. Noon, si Maharlika, nilalabanan niya yan, yung mga banat ng mga dilawan, na walang nailalabas na mga ebidensya. Oh, 'di ba? Pero ngayon, shit, man. Gawain niya ang tumirada ng walang ebidensya.
'Di ba? I would say na lumaki lang kasi ang ulo kasi nga po tinatangkilik siya ng mga Pilipino, eh. Pinakikinggan siya, pinaniniwalaan yung kanyang mga sinasabi. Kaya ayun, ganadong-ganado diyan sa kanyang estilo ng paninirampuri. 'Di ba? Walang araw na wala siyang bagong issue. Ngayon matitindi yung mga banat niya. At ito po ay actually isang reaksyon niya rin na malaman niya na nadagdagan na naman kasi ang kanyang kaso. Kaya naulol na yan sa galit at daldal na ng daldal ng kung ano-ano. Sabi nga ni Sir Carlos, akala kasi ni Maharlika gaya niya si FL na walang breeding. Tama. Alam niyo, totoo, nanggigigil yung mga taong bayan eh. Na bakit hindi pinapatulan? Kaya kami naman, sabi nga ni Mami Peng, tayo na lang ang sumagot. Sabi ko, lagi naman eh. Alam niyo kung bakit? There's a text message from BBM. Ang sinabi lang po ni PBBM doon ganito. Masyadong marami na ang problema ng bayan. No? So, para patulan pa sila, para pag-aksayahan pa ng oras. Sabi niya. Teka, puntahan ko nga yung sa GC namin. Basahin ko ng eksakto sa inyo ha. Teka, sana hindi burahin. Babasahin ko lang naman eh. Hindi ko naman papakita sa inyo. Hindi naman to katulad ng pulburon na hindi niya na nakita, ininalngal pa niya. Ito naman po, totoo. Okay, pero hindi ko nga lang maipakita sa inyo. Alright, saan na yun? Eto, sabi ni PBBM this was 7:49 gabi. Masyadong madaming trabaho ang dapat gawin para umunlad ang Pilipinas. Hindi na natin sila kailangan pang paglaanan ng oras. Yun po. Para sakto talaga dun sa kanyang sinabi. 'Di ba? Ay naku, ewan ko rito kay Maharlika. Ano kaya ang magiging reaction nito? Ito yung hinahanap-hanap ko eh. Ano kaya ang magiging reaction nito kapag ka oras na pinatulan po siya talaga? 'Di ba? Kasi pwede siyang patulan ng gobyerno natin eh. Dahil hindi na yung mga tirada niya na alam naman syempre alam naman natin 'yan at ng mga huwes, kung yung kanyang tirada po talaga ay genuine na pagpuna na may kinalaman sa trabaho ng presidente, 'di ba? O ng first lady. Bilang isang taxpayer. And apparently, she is no longer a taxpayer ng ating bansa. 'Di ba? Tapos, tawag dito, ang hamon pa nga niya ay demandahin siya. Paano kaya ang gagawin nito? Kapag lahat yan ay sinampahan siya. 'Di ba? Pinatulan siya, kinasuhan siya. Alam niyo, ito lang maliwanag rito ha. Sa Amerika ho, walang criminal aspect ang paninirampuri. Wala silang cyber libel. Ang meron po sila roon yung defamatory, yung defamation. Kaya nga sabi ko, what I noticed based on my observation sa behavior ni Maharlika, merong pattern. Lahat ng nadidikit kay FL, lahat ng makita niya na nakasama nito, na kilalang tao, sinisira niya ang personalidad nito. She is like a serial defamer, si Maharlika. Tapos ngayon, naghahamon siya, nasampahan siya ng kaso, demandahin siya kahit naman na nandito sa Pilipinas, demandahin siya dun na kahit na nasa Amerika siya. 'Di ba? Ay, sira ulo talaga. And again, kayong mga kababayan natin na nagpapaniwala sa kanya, tapos boboto nyo rin sila Daddy Dig sa mga Duterte sa darating na halalan, o kung sino man sa mga makachina, 'di ba? Kung kayo po ay ayaw ninyo sa ginagawa ng China sa atin diyan sa ating karagatan sa West Philippine Sea, ang pang-aagaw sa ating sovereign rights, kung kayo ay Pilipinong ayaw nyo yan, bakit nyo tinatangkilik itong mga nagpapanggap na galit sa NPA pero kakampi naman ng komunistang bansa? 'Di ba? Tapos ito, pinapaniwalaan ninyo si Maharlika na wala naman na ilalabas na resibo. Tanging dalawang pagkakataon pa lang nakapaglabas ng resibo yan out of thousands of contents and accusations na ginawa niya. Unang resibo niya, yung mga pinadalang pera niya noon kay Banat Bay.
nung panahon ng pandemic para ipambili ng bisikleta, tsaka kung ano-ano pa, pero ninenok daw yung iba. Pangalawang resibong nilabas niya, yung invoice na naniningil na etong yung sa Bonena, yung sa sibuyas na pinamili nila Amy Marcos ng mahal, tapos binenta ng mura, 'di ba? On the other December. Oh, na naging subject na nga ng investigation ng Office of the Ombudsman. Yun lang. Wala na hong iba na nailabas siya. 'Di ba? At ngayon, etong ganyang klase niyang paninira na parang pagkasama-samang babae, pagkasama-sama ng breeding ni Attorney Liza na lasinggera, inuupakan si PBBM sa harap ng mga tao doon sa Malacanang, anak ng baka. Tapos, ay nako, napakaswerte nito. 'Di ba? Napakaswerte niya po. Dahil kung nung panahon ni dating Pangulong Duterte yan, sus, hindi na po kasi ito pagbibiro itong kay Maharlika. Eh nung panahon ni Tatay Digong, 'di ba? Ano nangyari doon? Nagbiro lang yung iba, nag-joke lang yung iba. Saan pinulot? 'Di ba? Naging stressful ang kanilang buhay afterwards. Oh, at nang mahuli, ayun, kulungan ang inabot. Tapos kalaunan na-dismiss din yung kaso. Pero naabala nila na perwisyo siya, naranasan niya yung epekto ng ginawa niyang hindi tamang pagbibiro. Dahil lang sa ayaw niya ang dating presidente. Naalala niyo yung teacher, si Maas, di ba? Yung baklita. Ay, nako. Kaya tigil-tigilan ang pagpapaniwala niya ang kihitad. Wala ho kayong mahihita dyan. Hindi hukla, hindi, alam niyo yung style ni Maharlika, that's not vlogging. Because vlogging is documentary. Pag sinabi nating documentary, it is backed up with facts. Asan ang backup niya? Di ba? So kung patuloy kayong magpapapaniwala sa ganyan, tapos biglang nademanda, and then at the end of the day, lalabas na defense, may sira pala sa ulo, putragis, ano kayo? 'Di ba? Dapat po isip-isip rin. No, sinusuri nyo rin. 'Di ba? Lahat tayo pare-pareho gusto nating gumanda ang ating bayan. Pero depende po 'yan sa kung sino yung nagsasalita. Depende ho 'yan sa kung paano niya dinadala yung mga banat niya, yung vlogs niya. No, sana pag-isipan niyo rin na hindi kayo maging partaker ng kanyang pinagagagawa na maliwanag lamang po isang katarantaduhan. Ang tanong, sino ang nagpapatakbo kay Maharlika? Sipin nyo sa Amerika, yung defamation, pera-pera po ito. Napakalaking gastos. Kukuha ka ng abogado, magkanong halaga per oras niyan. Di ba? Pag yung dekuliling, medyo mura-mura, pero pagka dekalembang, di ba, na kumbaga 50-50 pa yung laban mo, siyempre kukuha ka ngayon ng talagang dekalembang talagang malakasan talagang abogado, ang mahal pala per ora niyan. Gaano po katagal ang isang kaso? Ilang ano yan, balik-balik kayo diyan sa korte. At mahirap lusutan sa Amerika yung mga klase ng kanyang sinasabi, yung mga paninira niya. Hindi ito governed ng was it the Second Amendment? Yung may kinalaman doon sa freedom of expression. Oh. No, binasa ko yun ni-review ko, hindi governed. Kapag ka libelous statement, kahit na sabihin natin meron kang pinapakitang ebidensya, and again, that evidence is also subject to scrutiny. 'Di ba? Subject pa 'yan, ma-review. Kailangan totoo yung iyong pruweba. Plus tinitignan din what is your intention. Kung meron nga siyang dapat nakagalitan, meron siyang dapat nakainisan, wala hong iba kung hindi itong mga nagbibenta ng Pilipinas sa China. Noong galit na galit yan kay Pinoy. Dahil sinasabi nila si Pinoy, si Trillanes ang nagbenta ng Spratlys ng mga isla, di ba? Diyan sa China. Na wala rin namang pruweba, pero tuwan-tuwa tayo nun, aminin natin. Di ba? Kaya lumaki ulo nito na putya sa loob-loob niya, putya ganito lang pala katatanga mga Pilipino Kung ano sabihin ko dahil matagal na ako nagba-vlog, sikat na ako, paniniwalaan nila kahit walang resibo. And that's what I noticed as well sa kanyang ginagawa. Na wala namang pinakikitang resibo. Diba? Sa mga atake niya, nagiging paninirang puri lang. Pero ina-appreciate ng mga Pilipino. At ngayon, ang tinitira naman niya ay baliktad, yung nasa gobyerno, yung nasa administrasyon.
Ang tanong, kung kinakampihan niya ang aming sinuportahan noon na si dating Pangulong Duterte at wala naman po siyang posisyon sa gobyerno, ano kaya ang nahihita niya noon? 'Di ba? Kasi ngayon maliwanag totoo naman talagang merong posisyon na inoffer sa kanya. Ang problema lang, she has to stay here. 'Yun ang problema niya. At tinutulan ng pamilya niya, ng anak niya, kasi nga ang dami niyang kaaway ditong dilawan. Plus may demanda pang pending pa rin sa DOJ, etong sina Kiko Pangilinan sa paninirang puri niya. So delikado para sa kanya. Tapos, iyon pala, nagkaroon ng bagong request daw at hindi na pagbigyan, di ba? Para nga naman yung request niya, makapag-stay na lang siya sa Amerika, tuloy-tuloy ang sahod. Di ba? Mula sa Philippine government. Ay, nako. Please lang, get rid of Maharlika. Yun lang masasabi ko. Walang katinuan kumbaga ang sinasabi ng babaeng ito. Alright, so lipat naman po tayo ng topic natin.